Na Deacon Manny, intro pa lang, no? Mensahe na. Okay? Salamat sa napakayamang mga bagay na ito at nagpapaalala sa atin patungkol sa ganda ng ating pinaniniwalaan na nagmumula sa kanyang mga salita. Tunay po na ang message ng choir ay talaga ho na mga nung ito po ay dinesisyonan ng ating or ng choir or ng ating tagapagturo, ay iniisip namin noon ay kung paano kakantahin ito para sa isang madaling araw na service, no? At salamat sa Panginoon sapagkat maaring ang pag-practice kahapon at kanina ay nakapagbigay din ng adjustment, no, sa ating mga tinig. Mga kapatid, sa umagang ito I'll be talking about this very important topic na ang pamagat ay life by His death. Life by His death. Nung kahapon, nung hinatid namin si Brad at dumaan kami sa aking mother-in-law doon po sa Villamor, I was sharing to my brother-in-law at nung sinabi niya sa akin, Pastor, are you preaching tomorrow? Sabi ko, yes, meron kaming maaga at madaling araw na panambahan. At ang sabi niya, anong title ng message mo? Ang sabi ko ay Life by His Death. Alam niyo, ang response niya ay parang, Pastor, parang oxymoron. Siguro narinig niya rin sa akin yon, mga discussion. Indeed, it is oxymoron. Ang ibig sabihin ng oxymoron ay parang contradiction, parang hindi nagtutugma, no? Parang tinatawag na paradox. And that is true. So pag sinabi nating life by His death, ibig sabihin buhay sa pamamagitan ng kamatayan. Paano nangyari yon? Paano nangyari yon? Well, this is the reality. Ito po ang katotohanan. Now, nung nakalipas po na linggo, we celebrated, the Christian tradition celebrated that Sunday as Palm Sunday. Naalala niyo po, ang sabi ko ay gusto kong parang daanan, gusto kong parang bigyan ng review. Nung Palm Sunday, halimbawa, no? Well, tatandaan po natin unang-una, ang kalendaryo po ng mga Jewish people ay tinatawag na lunar calendar. Tayo po ay solar calendar, na ito po ay binigyan ng diin ng isang pope, of course, in the Christian tradition. Pag sinabi natin Christian tradition ay hindi Islam, okay? Hindi kung ano pa man, kundi Christian. Kasama na doon lahat. Kasama na doon ang Roman Catholicism at saka yung mga Protestants. So pag sinabi nating solar calendar, ngayon, yan ang tinatawag na Gregorian calendar, at ang Gregorian calendar ay solar calendar. Ibig sabihin, kung paano natin, halimbawa ang sunrise ngayon, anong oras ang sunrise, anong oras mamaya ang sunset. So, sunrise, sunset, okay, yun ay tinatawag na pagbibigay sa atin ng kabuuan ng isang araw. Okay? Pero sa lunar calendar, nagsisimula ang kanilang oras, ang kanilang araw, pagdapit hapon hanggang sa pagsikat, okay, ng madaling araw. So the way they would reckon, yung kanilang araw ay iba sa atin. And of course, ngayon, pagpupunta tayo sa Israel ay eventually accepted na rin ang tinatawag na solar calendar. Yun lang, may time difference, merong tinatawag na time zone. So, well, not to in a way give us those details, pero pag sinabi po nating Palm Sunday, nung Palm Sunday, yun yung pag-enter ng Panginoon sa Jerusalem triumphantly sa pamamagitan ng isang donkey, okay? At siya po ay binate, siya po ay greeted by crowds waving palms, okay? Palm branches. Yan po ay makita natin sa Matthew 21, 1-11. So that was Palm Sunday. Dumating ang araw ng Lunes. Parang may isang linggong, kumbaga, ito yung tunay na isang linggong pag-ibig. Oo. Hindi yung, di ba, yung may kanta na isang linggo, pagdating ng isang araw, biglang nawala.
biglang nilisan, no? Naalala niyo ba yun? Okay? Noong una, ayos pa. Pero ito, Palm Sunday, pagdating ng Monday, Jesus cleanses the temple of money changers and traders. So tatandaan natin, Palm Sunday, binati siya, nag-wave ng mga palm branches. Pagdating ng Monday, nilinis niya ang templo. Naalala niyo yun? Na kanyang, hindi ba't may mga money changers at kanyang itinaob ang mga tables. At doon sa larawan na yon, sinasabi niya, bakit niyong ginawang nakawan o kaya house of thieves itong templo ng aking ama. Yan ay makita sa Matthew chapter 21. Tuesday. Pagdating ng Tuesday, si Jesus ay nagtuturo sa templo. At siya po ay nakikipagdebate sa mga religious leaders. Na kung bakit ang mga religious leaders ay hindi nila ma-connect ang sinasabi ni Jesus patungkol sa kanilang tinatawag na Old Testament understanding of the law and of course of Moses. Yan ay makita sa Matthew din, no? Pagdating ng Wednesday, araw ng Miyerkules, Judas Iscariot agrees to betray Jesus for how many pieces of silver? 30 pieces of silver. Araw ng Miyerkules. Judas Iscariot agrees to betray Jesus for 30 pieces of silver. Nung time na yon, ang 30 pieces of silver ay malaking pera na. Thursday. Kung tawagin ay Monday, Thursday. Naalala nyo, di ba may kadugtong na Monday, Thursday? Yung Monday doon ay M-A-U-N-D-Y. Yan ay nanggaling sa Latin na mandato. Okay? Ibig sabihin ay commandment. Pag sinabing commandment ay parang may nangyari doon. Napapaloob doon ang ilang mga bagay pag sinabing Monday, Thursday. Ito yung Jesus celebrated the Last Supper with His disciples. Maalala natin, hinugasan niya yung paa ng mga disciples. At He instituted ang tinatawag na the ordinance of the Lord's Supper. That was Thursday. Pagdating ng Friday, Jesus is arrested. He was arrested. He was tried. Siya ay nilitis. Siya ay crucify. At siya ay namatay sa krus. Friday. And then Holy Saturday, Jesus rests in the tomb. Siya ay nasa tomb. Siya ay nasa libingan. Then came Sunday. Yun yung pamagat ng ating excerpt, yung Because He Loves Us So, doon sa kantata na ang pamagat ay Then Came Sunday. Then came Sunday. Jesus rises from the dead, conquering sin and death. Herod could not destroy Him, and the grave could not hold Him. You know, He stands forth upon the highest pinnacle of heavenly glory, proclaimed of God, acknowledged by angels, feared by devils, and adored by saints as the risen Christ, our Lord and Savior. Kaya kung ating mapapansin, itong isang linggong, itong Semana Santa, okay, yung word na semana is actually week. Itong buong linggong ito, isang linggong ito ay nagpamalas ng parang napakadaming pangyayari sa buhay ng ating Panginoon. Di ba parang ang feeling natin, parang ang tagal, parang isipin natin, pero it was like within the span of 1 week. Kaya kung ating mapapansin, itong Easter, ngayon ay Easter, some would not actually call this Sunday as Easter. Ang sabi nila ay pagano, ang sabi nila ay parang it's not a good name, pero well, wala namang masama sapagkat alam natin ang salitang Easter, yan ay tinatawag na resurrection. Now, as far as I can remember, naalala nyo ba kung anong date
yung Easter ng 2020? Nagkaroon ng lockdown March 15. Kailan? Sabi nga, nabanggit ka na ng deacon ang tinatawag na COVID. Naalala niyo kung kailan? Kung kailan ang Easter ng 2020, it was April 12. Imagine niyo po, no? Imagine niyo, mga kapatid, ang Panginoon ay sineselebrate, Panginoong Jesus ay sineselebrate na siya ay nabuhay ng muli. But imagine, nung time na yon, first Easter, nasa lockdown tayo, hindi tayo pwedeng magkaroon ng tinatawag na fellowship. Lahat tayo noon ay nasa bahay, nag-aabang, and we were just probably watching o kaya kung ano man ang meron ng streaming noon. But during that time, ang picture po ng Easter ay parang nagbigay po sa atin ng talagang isang larawan na parang hindi tugma, parang hindi siya normal. And that's true. That was true. Matindi po noon, there was no celebration. Instead, nagkaroon ng tinatawag na isolation. Mga kapatid, katulad sinabi ng Deacon Manny kanina, anuman ang ating nararanasan sa buhay, Easter or resurrection, the doctrine of resurrection, ay nagpapaalala po sa atin na ang buhay ay hindi ito a solitary life. Ibig sabihin, hindi ka nagsusolo. Hindi ka nag-iisa sa iyong lakbay. Easter centers us in our pain. Imagine niyo mga kapatid, pag sinabing Easter, nandun ang mga karanasan na kung saan natapos ang isang pain, natapos ang isang problema, natapos ang isang gusot sa buhay, natapos ang isang problem, and so on. And yet, Easter centers us in our humanity, in our pain. Mga kapatid, kung ating mapapansin, a fresh reminder every Easter today is a fresh reminder that the ugliness, ang kapangitan, ang ugliness of a fallen world where sin's tentacles, ang galamay ng kasalanan ay umabot na sa bawat bahagi ng ating buhay na tayo po ay sinadla doon sa isang buhay na may takot sa kamatayan, may takot sa kung ano man ang mangyayari sa buhay. We are so in despair. And that desperation is in every corner of this world. Pero mga kapatid, pag sinabing Easter at resurrection, ang lahat ng ito ay merong expiration date. Now, whenever you go to supermarkets, okay, when you go to grocery stores, hindi ba chine-check natin kailan kaya ang expiry date nito? Mga kapatid, in reality, hindi lamang po in good times. Alam niyo, ang sabi ng isang scholar, in good times daw, we sanitize the cross of Christ. How do we sanitize the cross of Christ? Alam mo, minsan, it's not bad, I tell you, it's not bad to wear a crucifix. Okay? Sino sa atin nag-wear ng crucifix? Okay? Kung meron man, no problem, that's fine. Okay? Pero hindi naman ibig sabihin kaya ako nagtanong, walang tumaas, next time ay talaga maghahanap ka ng crucifix para maglagay ka. No? Hindi naman. Pero alam niyo, sa totoo lang, minsan, ako'y nagtataka, no? Minsan may nakita akong mga pastor, probably they have their good reasons, no? Minsan talagang ilalabas yung cross sa pagkalaki-laki. No? Kaya kapag kami nagtabi, pag kami nagtabi ng pastor, kilala ko yung pastor, pagka kami nagtabi, parang feeling ko, parang ako'y hindi karapat-dapat, no? Ang laki ng cross, ang laki ng cross, parang feeling ko, ang ganda nun, saan kaya ako makakabili nun, no? Oo. Well, again, that's not bad, mga kapatid, pero we tend to sanitize the cross. Pero sa totoo lang, mga kapatid, ang cross ay talagang napakalupit, no? Naalala ko noon si Pastor Celso ay, di ba, nag-preach, no? Hinipo niya to.
Okay. Diba may nag-comment, no? Yung pastor na yun, parang sinasamba niya ba yung cross? Okay, idolatry yun ha. Okay, hindi naman. Ang ibig lang sabihin ni Pastor Celso ay katulad ko rin. No? Imagine niyo, this is just a symbol of what? Napakatinding larawan ng cross. Talaga namang the real cross, okay, was sadistic. Napaka-sadista ng tunay na cross. Yan ay instrumento ng torture at saka ng execution, lalo na nung panahon ng Greco-Roman world. A vile and inhuman way for our oppressive state, no? From an oppressive state, of course, the Roman Empire, na ina-administer nila as capital punishment. Kaya imagine nyo, mga kapatid, nung panahon yon, walang loloko-loko sa panahon ng Roman Empire. At kung meron man talagang magiging sila ay magiging torches. Sapagkat kapag sila ay pinako sa cross, eventually sila din ay sinusunog para sila ay maging ilaw sa tinatawag na empire. Imagine niyo po, Jesus was beaten so badly as to be unrecognizable. Sino sa atin ang nanood muli ng The Passion? Okay? So siguro, maaring nananariwa pa sa ating case. So imagine, unrecognizable. It's possible. Kasi tama ang sinabi ng Isaiah. There was no beauty that we could desire from Him. Ibig sabihin, kung titingnan natin ng Panginoong Jesus, talagang hindi kaaya-aya, hindi maganda, hindi. Okay, isang napakagandang tingnan. He was unrecognizable, stripped naked, forced to carry that cross. And same cross na kanyang dinala doon sa hill. As throngs wept and jeered, ang iba ay nangungut siya, ang iba ay minamak ang ating Panginoon, ang iba ay nakatitig lamang at tinitingnan, ito ba ay totoo? Then, they nailed Jesus Christ to that ugly cross, ugly piece of wood outside of Jerusalem. So mga kapatid, dito po sa 1 Corinthians 15, nais ko po muling buksan natin ang ating mga Biblia sa 1 Corinthians 15. So kung ating makita, again, ang alaala po natin ay talagang, this is like ang ating pong practice, halos kabisado na natin. Okay, naalala po ba natin? At hindi lang yan, no? Maalala po ba natin ang huling mga sinabi ng Panginoon sa cross? Naalala nyo? Hindi natin ito ginagawa, pero who knows, maybe one of these days, ginagawa natin noon, pero hindi naman natin ito ginagawang every Holy Week, sapagkat it's not necessary, but it can be a good time, a good opportunity for evangelism. Ano nga yung unang sinabi ni Jesus? Father. Okay? Father, forgive them, for they know not what they do. Bigat, no? So, nagsimula sa Father. Okay? Yan ay makita natin sa Luke 23:34. Yung pangalawa, naalala ba natin? Ano nga ba yung pangalawang sinabi ni Jesus? Today, ngayon, today. Ang sabi niya doon sa cross na kung saan ay nagsabi. Yung isang cross, di ba? Yung isang cross ay talagang kinukutya pa ang Panginoon. Kung talaga ikaw ay tunay na Diyos, the cross of rejection, if you are really the true Son of God, you come down and save yourself and save us. Pero yung cross na tumanggap doon sa katotohanan that the Messiah is the one who was hanging on the tree, sabi niya, alalahanin mo naman ako. Remember me when thou comest into thy kingdom. Ano po ang wika ng Panginoon? Yun pala yung pangalawa. Chronologically, today, I say to you, today you will be with me in paradise. Ngayon mismo. Imagine niyo yun? Siguro nung sinasabi ng magnanakaw na yon, sabi niya nga, alam mo ba, tayong dalawa lang ang dapat nandito eh. Maaring may gano'n, no? Pero syempre, pwede tayong mag-adlib, pwede na tayong maglagay ng sapagkat may conversation eh.
No, this person, itong nasa gitna natin, wala siyang kasalanan, pero tayo ang dapat umako ng lahat. Kaya ang sinabi niya, Lord, naniniwala siya, Lord, ngayon mismo, anuman ang hantong sa akin, alam kong ang kamatayan ay talagang sigurado. Anuman ang darating, Lord, alalahanin mo naman ako. Remember me when thou comest into thy kingdom. Ang ganda ng sinabi ni Jesus, today thou shalt be with me in paradise. Yan ay nasa Luke 23:43. Naalala niyo yung pangatlong sinabi ni Jesus? Diba? Woman, behold thy son, and son, behold thy mother. Makita po natin doon ang filial, ang relationship ng ating Panginoong Jesus sa kanyang ina na naroon. Imagine niyo yung dialogue na yon. Yung dialogue na yun na talagang kamatayan na naghihintay. Tapos sasabihin ng Panginoon, ang ibig niyang sabihin ay para bang in a way, Jesus was actually giving his mom a kind of conviction na kaya in-address the woman as everybody else, as anyone else. Ang sinabi niya, siguro pwede yan sabihin lahat kayo, pero specifically ang sinabi niya, woman, behold thy son. Sapagkat naroon ang paghinagpis, naroon ang hirap na damdamin ng isang ina na makita niya na nakabayubay sa krus ang kanyang anak. Imagine niyo po yun, kung gaano katindi ang emotion ng panahong yon. But then Jesus was able to minister to his mom nung sinabi niyang, woman, behold thy son. Then of course, hindi nawawala o hindi nagtatapos ang respeto ng ating Panginoon. It was like telling them, okay, na even in the end, there should be respect sa isang ina. Huh? And then naalala yung panglima? Yung panglima, no? Dumating na sa point na sinabi ni Jesus ay, one word lang in Greek, dupsao. I thirst. 2 words, but in the original only one, I thirst. Ako ay nauuhaw, John 19:28. I thirst. Okay? Well, binigyan na ng maraming applications and implications yung pong sinabing yan na parang sinasabi, ang Diyos ay nauuhaw, okay, sa ating lahat na tayo ay pumunta sa Kanya. It is a very good application. Okay? Sapagkat yan naman ang gusto ng Diyos. But of course, ang ibig sabihin mismo ng sinabi niya ay I thirst. Talagang yung humanity ni Christ ay talagang na-reveal doon nung sinabi niya, I thirst. Ako ay nauuhaw. Ako ay may pangangailangan. And of course, ang sabi pa ng iba, maaring binigyan daw ng unang beses si Christ na parang merong vinegar na kung saan ay pwedeng parang maging anesthesia sa kanyang nararamdaman, pero hindi niya ito tinanggap, but rather he wanted to experience all the way the pain and all this. I thirst. Pang-anim, di ba? Naalala natin? It is finished. One word din. Tetelestai. One word, it is finished. Tetelestai. Ibig sabihin, it has been perfected. Ibig sabihin, kung ano man ang ginawa ng Panginoong Jesus nung ito po ay sinulat ni John 19 verse 30. Nung sinulat ni John, Tetelestai, yung pong power na yun nung sinabi ni Jesus, hanggang ngayon, merong tinatawag na resulting effect. Na hanggang ngayon, ang kamatayan ng Panginoong Jesus ay tapos na, naganap na. Naku, nakakita na naman tayo ng mga larawan lately, no? Lalo na sa Pampanga. No? Ibang klase o sa ibang dako pa na talaga namang, nakita nyo ba? Nasaksihan nyo ba kung anong gustong gawin ng tao? Parang minsan talagang talagang pagpapaki, wala lang magawa siguro iba. Siguro iba talagang seryoso. Gusto kong mabawasan yung aking kasalanan. Aba, merong pang isa, naglalakad, talagang may bitbit na cross. Pinuntahan ng isang tao, tinagayan. Oo, may tinagayan. Ito naman yung isa, may bitbit na cross, talagang huminto. Parang siguro, marami rin, siguro nilaklak. Oo, para hindi, tingnan nyo, mga kapatid, no? Parang, kung siguro tayo, kapag nakita natin, parang talagang,
And just imagine, no? And sometimes, napakahirap ding mag-spend ng time, no? Nanood ba kayo ng prosesyon? Prosesyon ba tawag doon? Oo. Ano ba tawag doon, Jay? Prosesyon ba yun? Prosesyon, no? Yung may parada? Oo. So sa inyo nanood. Aba, nag-spend talaga tayo ng time para manood doon, no? Well, sometimes sa mga bagay na ito reminds us. I'm not saying na kasi nandun ka sa tindahan, may binibili ka, so nanood ka na rin. Hindi ko sinasabi na that's a mortal sin. Pero mga kapatid, of course, we know now the difference. Alam na natin kung bakit tayo ganito. And I know ang patotoo ni Jay before, okay? Sina Jay ate, may sariling karwahe ito, no? Jay, tama ba? Oo. Narinig ko yung kwentong yan at imagine niyo, mga kapatid, ang isang taong merong Kristo sa kanyang buhay. When all these things, when all of God's Word are sinking down sa puso ng isang tao, nasa kanyang buhay. Ito ang revelation ng Panginoon. Resurrection changes everything. Ang resurrection po ay binabago niya ang ating pananaw, ang ating pong mga kaisipan, lumang kaisipan, ang mga pananaw na kung saan hindi tama, and the Lord gives us an understanding of all these things. And then pang-pito, naalala niyo po ang sinabi ni Christ, He begins with the Father, forgive them for they know not what they do. And then the last, He ends with the Father also. Father, into your hands I commend my spirit. So mga kapatid, sobrang dami ng katotohanan na ito. But let me direct your attention 1 Corinthians 15. At dito po ay magbibigay ako ng 3 bagay. Kanina binasa ng Sister Lyra, beginning on verse 50. But actually the whole chapter is all about the resurrection of Christ. No? Kaya kung mapapansin po natin ang resurrection ng Panginoon na historical, sapagkat hindi lamang po ito, halimbawa, ang kababaihan na nakita, the women came into the tomb at nakita po nila that the tomb is empty and they were so shocked, and then the angel appeared to them. Ang sabi po ng chapter 15, now, brothers, I want to remind you of the gospel I preached to you, which you received and on which you have taken your stand. What is this? The resurrection of the Lord Jesus Christ. Ang sabi dito ni Apostle Paul, I have preached to you the gospel and now you are taking stand, kayo ay naninindigan sa katotohanan na ito. Look at verse 2. By this gospel you are saved. It's all about the coming of Christ, His death, His burial, and His resurrection, and then ascension, ang kanyang exaltation. Ang sabi dyan, by this gospel you are saved, if you hold firmly to the word I preach to you, otherwise, you have believed in vain. Mga kapatid, sa ating pong journey right now, sa ating pong mga buhay, ito po pang doktrina na ating pinanghawakan ngayon, itong doctrine of resurrection, ay patuloy po nating pinanghawakan sa buhay. Sapagkat maliwanag na sinasabi po dito ni Apostle Paul, For what I received, I passed on to you as of first importance. Mahalaga ito, that Christ died for our sins according to the Scriptures, and that He was buried, that He was raised, and then on the third day, according to the Scriptures, and that He appeared to Peter, and then to the 12. Look at verse 6. And after that, He appeared to more than 500 of the brothers at the same time, most of whom are still living, though some have fallen asleep. Nung time po na to ay nagkaroon ng question, paano na lamang yung ating mga mahal sa buhay, yung ating mga kamag-anak na nauna na at namatay? And here then the Apostle Paul answers and gives confidence to those who have loved ones who died already. And then, patuloy na pagbibigay ng diin patungkol sa necessity at saka sa importance ng resurrection. And then, beginning on 50, nabasa natin kanina,
Ang sabi po dyan, I declare to you, brothers, that flesh and blood cannot inherit the kingdom of God, nor does the perishable inherit the imperishable. Ang sabi dito, listen, I tell you a mystery, we will not all sleep. Darating ang time, okay, na pagdating ng Panginoon, hindi tayo makakaranas ng kamatayan. We will not all die, we will not all sleep, but we will all be changed in a flash, in the twinkling of an eye, at the last trumpet. For the trumpet will sound, the dead will be raised imperishable, and we will be changed. Sabi ng 53, for the perishable must clothe itself with the imperishable, and the mortal with immortality. 54, when the perishable has been clothed with the imperishable, and the mortal with immortality, then the saying that is written will come true. Death has been swallowed up in victory. Where, O death, is your victory? Where, O death, is your sting? The sting of death is sin, and the power of sin is the law. Sabi ng 57, but thanks be to God, He gives us the victory through our Lord Jesus Christ. And therefore, tingnan niyo po, ang connection po sa ating pagpupunyagi, sa ating pong pagpipersevere, sa ating paglilingkod sa Panginoon, ay hango po ito dahil sa katotohanan na ang ating Panginoon ay nabuhay ng muli. Tingnan po sinabi ng verse 58. Therefore, hindi ba't minsan ito yung verse natin? Hindi ba't minsan ito yung sinasabi natin? Anong verse mo? 1 Corinthians 15:58, ano sinasabi? Therefore, my beloved brethren, wag nating kakalimutan ang konteksto ng the doctrine of the resurrection of Christ. Therefore, my dear brothers, stand firm. Let nothing move you. Always give yourselves fully to the Lord, of the Lord, because you know that your labor in the Lord is not in vain. Mga kapatid, tingnan niyo po, lahat ng ating pagpapagal, lahat ng ating pagpupunyagi sa ating paglilingkod ay hindi walang kabuluhan. Okay? Ibig sabihin, may kabuluhan. Ibig sabihin, meron po itong patutunguhan, meron po itong reason, meron po itong kahantungan. And then, tingnan niyo po saglit ang verse 20. Okay? Dahil ito po ay kabuuan, tingnan niyo po ang sinabi ng verse 20. Same chapter, but Christ has indeed been raised from the dead. Yung argument po ni Apostle Paul ay, parati niyang sinasabi na Christ has been raised. The first fruits of those who have fallen asleep. Verse 21, for since death came through a man, the resurrection of the dead comes also through a man. Tingnan niyo po ang 22. For as in Adam all die, so in Christ all will be made alive. Kaya mga kapatid, napakaliwanag na ang message po ng resurrection ay life by His death. I want to summarize 3 important things ngayong umaga as we try to close and as we try to reminisce this doctrine in a very practical way. Number 1, Easter. Ang ibig pong sabihin ng Easter means those who are in Christ will be made alive, spiritually and physically. Kaya mga kapatid, hindi dapat natin katatakutan ang tinatawag na kamatayan. Alam niyo, matindi po itong reality na ito. But then I thank the Lord sapagkat ito ay ang ating comfort sa buhay. Ito po ang ating pinaghugutan ng lakas. The fact that Jesus was raised from the dead. Easter means those who are in Christ will be made alive. Ano man ang mangyari, ano man ang dumating sa buhay natin, yan man ay kamatayan. We will all be made alive spiritually and physically. Both yan, spiritually and physically. So siguraduhin po natin na tayo po ay merong buhay ngayon, meron po tayong kaligtasan, at meron po tayong buhay na walang hanggan na nagsisimula nung tayo po ay nakilala sa Panginoon. Because it talks about a changed life. Number 2, Easter means, or the doctrine of resurrection means,
that there is a new world dawning. There is a new world. May bagong mundo, may bagong world. There's a new world dawning that is better than the old one. Darating ang time, mga kapatid, this world, sabi nga, this world is not my home. I am just a passing through. Ang resurrection, ang Easter ay nagpapaalala sa atin that there is a new world dawning. And it has dawned already. It has dawned already. Kaya imagine niyo mga kapatid, ang missionary exploits ngayon ng mga naglilingkod sa Panginoon, hindi alintana ang hirap at ang tindi ng pagpunta sa mga delikadong mission places. Pero merong isang pangyayari, no? Yung sa Sentinel Island, naalala niyo ba yun? Merong isang lalaki na gusto niya talagang i-penetrate ang land. Pero may nagsasabi na wag muna, delikado. Akalain yung nakapagdala siya ng mga gamot, nakapagdala na siya. So, noong time na yun, nakaligtas siya. Pero ang susunod ay, di ba, siya ay pumunta muli at ang sabi niya, ako ay maglaland na doon sa seashore. Alam niyo mga kapatid, hindi umubra, pinatay. Sentinel Island, somewhere in India. Imagine niyo, matindi pa rin. Ibig sabihin, meron pa rin hostile. And yet, because of the doctrine of resurrection, hindi naman natin matatawaran yung taong yon na nag-decide na pumunta doon, na ang kanyang buhay nasa peligro. Pwede ba nating sabihin, hindi kasi nag-iisip o kaya ang tigas ng ulo daw. Mga kapatid, para sa taong yon, maaaring ang buhay, ang danger ay hindi alintana sapagkat there is a new world dawning. There is a new world dawning that is better than the old one. Alam niyo, yan ang ating pinapanalangin. Yan ang ating inaasam-asam. Darating ang time na papalitan ng Diyos. Okay? Papalitan ng Diyos. There will be a new heaven and a new earth. Magkakaroon ng panibagong, the recreation of this fallen world ay magkakaroon ng realization. Okay? And number 3 and the last. Ito pong cycle of pain. Katulad na nabanggit ko kanina. Parang napapansin natin na parang may cycle yung pain sa life ng tao. And that's true. The cycle of pain, sadness, cycle. Ibig sabihin, nung kailan lang ang saya mo, ngayon ang lungkot mo na naman. Tapos, nung masaya na siya, lungkot na naman. Naging masaya siya, tapos lungkot na naman. Cycle. The cycle of pain, sadness, at dagdagan natin, itong nakalipas ng COVID-19, kasama na rin ang mga viruses. Hindi naman sa ako'y nanghula, pero imagine niyo, nakaranas tayo ng matinding epidemya. And who knows, maybe, may darating pang mas matindi. Dumating man itong cycle sa buhay natin ng pain and sadness, viruses, death, and all these things. Here's the point. Ang lahat ng ito ay merong expiration date. These things will stop. Itong mga bagay na ito ay merong hantungan. Mga kapatid, sana sa umagang ito, kaya po, ang napaka-vivid dyan, I know, if I would do expository explanation, it will take us a lot of time. Pero ang sabi po dyan, I tell you a mystery. Ang sabi po ay, we will not all sleep, but we will all be changed. Darating ang time pag dumating ang Panginoon, it will be something that you and I will never imagine. So mga kapatid, let me go back doon sa first sin. Tingnan niyo po. Nung umagang yun in history, when Jesus rose from the dead, nung siya ay nabuhay na muli, there was no expectation of a resurrection. Lungkot na ang lahat eh.
Diba yung two men on the Emmaus Road? Hindi ba biglang may umentra sa kanila na parang, anong nangyayari? Anong sabi ng dalawa? Ikaw lang ba ang hindi nakakaalam sa nangyari dito sa ating lugar, dito sa Jerusalem? Imagine niyo. So Jesus Christ appeared to those two men on the Emmaus Road. That morning in history when Jesus rose, there was no expectation of resurrection. There was no fanfare. Walang sirena. Walang sirena na pagkalakas-lakas na parang, di ba pagka tumaas na yung level ng tubig sa ilog, tumutunog eh. Pag mataas na, tutunog talaga eh. Mga kapatid, nung time na si Jesus ay nabuhay na walang sirena. There was no fanfare, no churches. Walang churches na naghanda, na nag-prepare ng Because He Loves Us So, na merong nagkaroon ng kantata. No, nothing. Wala. Walang gathering. Walang songs. Walang tinatawag na Hallelujah. Walang tinatawag na Handel's Messiah. No bells ringing. Nothing. Few women went out to tend Jesus' dead body. His nobody disciples, hindi kilala mga disciples, were lying low, lost in grief and Jesus rose from the dead. At kami pong mga sumusunod sa Kanya ay meron pong commitment na mamuhay na kami po ay may buhay dahil sa kamatayan ni Kristo. Lord, how we thank you for this good news and for the gospel that we so enjoy right now. Patuloy niyo, Lord, na pagyamanin ang mga bagay na ito sa aming mga puso. At ngayong araw na ito, Lord, maaring ito po ay panibagong, this is a new beginning, and we know that this is a new beginning because
kami po ay may buhay pa kami ay may lakas pa. Lord, help us to live the resurrection life every day, that every day we live for you and every day we die to sin. Maraming salamat. Ito po aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.